Hey guys, ito sa Fecon warehouse natin. Susuli natin itong si Venture 150 Ultimate Plus na masyado na-enjoy. 2 weeks natin nagamit, so very thankful tayo at napagamit sa atin ng matagal. At yun na guys, yung feedback sa motor na to. Ano nga ba magandang feedback ito? Isa-isahin natin. Let's go. Unang-una guys, sa comfort, abot na abot mo siya kahit very Asian ka, abot na abot mo siya kahit 5'5 ka, abot mo siya. At yung comfort ng sila is maganda. Yung foam, saktong-sakto. Saka yung material na ginamit sa seat cover is maganda naman siya makapit. And ito nga, hindi siya parang flat kasi meron siyang space for your OBR. Kaya yung comfort niya is maganda. At yung the bike itself is magaan naman. So hindi ka mahihirapan isingit-singit ito sa traffic kahit siya ay adventure bike. Fuel consumption mo ito guys, so naglalaro siya averaging 35 to 40 km per liter. Safety features nga pa ito guys, meron siyang ABS, harap at likod, disc brake. Tapos guys, meron nga pala siyang kapag biglaan parang nalubak or parang biglaan preno. Hindi ko alam kung sensor yon, kung sa traction control yon. Bigla siyang mag-hazard. Mga 1 second or 0.1 second. Bigla siyang mag-hazard pag may mabiglaan lubak or biglaan kang preno. Biglang mag-hazard yung ilaw mo. So hindi ko gets kung saang system ng safety features yun. Pero yun nga, kinaganda nun, biglang mag-hazard. So ma-alarm yung nasa likuran mo. Mapapapreno rin sila. At syempre, meron siyang traction control system. Lalo ngayon maulan, is pinapantay niya yung gulong ng harap sa likod. Yun. Kaya hindi ka basta-basta mag-i-skid. Pang safety features ito is yung dashcam niya sa harap. Saka dito sa likuran, dito sa may fender. Ayan. So, tanungin nyo na lang sa dealer nyo kung saan nakapwesto yung SD card or i-connect ata sa phone para makuha mo yung captured video nung dashcam. Sa power naman, di siya papauli dahil 150cc, 4 valves, liquid cooled to, hybrid engine na rin at single overhead cam, saka liquid cooled. Ayan. Ayan nga, liquid cooled niya. Pero wala siyang kickstart, no? So, medyo maingay lang siya dahil sa tulad ko. Pero, yun nga, yung power is hindi naman nawawala, andun pa rin. And, since yung bigat ko is nasa plus size na 120 kilos tayo, tapos may OBR pa, is kinakaya umakit sa malalaki, sa mga talagang steep or mataas na akyata. So kinakaya. Pero yung ingay ng makina niya is parang di ko lang kung dahil sa makina niya or dahil sa panggilid or sa flyball yung ingay niya. Para siya nakaset up ng panggilid yung ingay. So di ko dahil sa flyball to, kaya kung papalitan mo flyball to, baka medyo tatahimik siya ng konti. Yung kasi napansin ko sa kanya, pag medyo meron paakyat na, medyo talaga yung parang naghihingalo yung CVT niya, yung flyball siguro yan. Talagang umuungol siya eh. Para kang nakasetup sa CVT. So, yun lang naman. At para malaman natin kung gaano kabigat yung flyball nito. Mas maganda sana kung mas magana onte. Pero feeling ko sa pag-adventure scooter, mabigat eh. Yung isang adventure scooter na alam ko is nasa 16 yung flyball eh. Lahat yun, 16. Yun. Pero sa power, hindi makakompromise. Goods na goods na lang sa mga flat. Talagang umaarangkada talaga. Suspension sa likod, okay naman. Suspension sa harap, medyo tumutukod kapag hindi maganda yung bagsak sa kalsada. So, medyo may tukod na onti ito. So, dahil may kapigatan na rin tayo. At ito nga, suspension sa likod. Okay naman, kahit may OBR kang sakay. So, windshield visor naman, yun lang naman na-adjust yan. Yun lang. Konting-konti lang talaga siya. So, kahit yung konti na is medyo may bisa na rin sa pag-deflect ng wind papunta sa iyo, sa ulo mo. So yan, diretso yan sa top ng helmet mo. Oo nga pala guys, meron nga pala siya ditong lock, ayan, sa brake. So hindi lang siya masyadong halata, hindi siya na-feature, pero ito, meron siyang brake lock para sa mga steep or pababa na slope. So meron ditong lock. Then nakakainayang nandito is yung kanyang compartment. Medyo maliit lang yung nilalagay dyan. Sakto-sakto lang dito sa sapatos ko na size 12, no? Tapos meron konting space lang sa likod. So yun, medyo maliit lang talaga yung compartment niya. At yung kanyang sila is walang support na spring. Kasi bigla na yung babagsak yan. So sana lagyan ng spring. Pero ito, may sabitan siya ng helmet dito. Ayan. Tapos ito, hindi ko na alam kung ano to. Battery ata dito. Kaya medyo malaki na kayang space. Ayan. Kaya konti lang space ng compartment niya. Medyo nakakasad dito. Ito pa nga pala, sana medyo mas sigpitan pa nila yung rubber or yung lock nitong push button na side pocket ito. Kasi minsan kapag masyado na maalog, is siyang bubukas siya. Lalo pag maraming lubak, bubukas siya. So minsan magugulat ka lang, lalo kung hindi nakalagay yung cellphone mo or wallet mo, lalo yung remote.
Eh, sakita mo, tumatalbog-talbog na to. Kaya kailangan medyo alalay tayo guys. Kaya sana gawa ni Fecontor ni FKM ng paraan para mas sumigip pa to yung lock dito, yung rubber. Then ito, may kill switch dito. Ang magpapaliwanag sa inyo dyan is yung dealer nyo. Para ko nyo, kasi meron na i-reveal yung kill switch na yan. Ang isa pang medyo hassle lang dito, pero hindi naman masyadong big deal. Yung sa kanyang tank, medyo mababa lang kasi yung bukas. So mas madali siyang buksan or gamitin kapag ikaw ay naka-center stand. Kasi once nakasakay sa motor, tapos yatamad ka, gusto mo lang kalikutin to, ayan. Since may, kasi may support pa siyang plastic, para hindi nga naman mahuhulog basta-basta yung tank na takip. So dito mo siya shoot eh. Diyan mo siya shoot. So yun lang naman, kaya medyo hassle siya guys pag nakasakay ka talaga. Kailangan mababa ka, center stand muna para may lagay may tank up doon, para mas madali magkasulinaan. So yun naman natin guys, feedback natin sa takbo ng motor to, sobrang fuel efficient at yung power sakto-sakto lang, kaya pwede sa mga beginners kasi gentle yung takbo, hindi ganun kalakas yung torque, kaya gusto good sa city driving at pang long ride. Syempre naka liquid cooled na to eh. At yun na, sobrang pogi talagang head turner siya. Ilang beses na tinatanong kung kala nila Honda EDV to na naka rimset nga kasi. Eh syempre bagong-bago sa mata ng mga adventure scooter na naka rimset dito sa Pilipinas. Eh yan, maraming salamat sa FKM sa pagpapayaman tong Venture EDV 150 Ultimate Plus na may SRP 168,000 pesos. Dahil siya nga ay naka rimset na. Tapos TFT display na all LED lights. May dashcam harap at likod, may traction control system, at kung nga pala guys, meron siyang tire pressure monitoring system. Hindi ko na nahangin kasi medyo magulo yung pito, hindi ko na napansin. Tapos yung ABS harap likod, naka-hybrid engine, 4 valves, siguro webcam, single cylinder, kaya matipid pa rin sa gas. Nag-average siya ng 35 to 40 km per liter based sa aking sa aking pagpapatakbo. Wal mode pa rin siya, but mabigat tayo, nasa 100 plus kilos tayo. Tapos bisa may OBR pa. Pero comfort, abot-nabot, kayang-kaya, magaan siya drive. At sabi ko sa inyo, head turner siya. Then yung TFT na maraming setup na mga gamit dito. Tapos side pocket, sana mas medyo ayusin pa nila yung kalog-kalog. Tapos yun nga, yung sa tank, ayusin pa. Then sana gawa nila ng dark version to, para mas umanda, no? Dark bronze or charcoal black, mas maganda, mas pogi lalo. At sana, nalagyan na lahat dito yun. Alam nyo na wala, kill switch. Wala siyang kill switch guys. So ito yung traction control, patay ng ilaw. So kailangan lagi na on na kasi record ng LTO yan. So pag may nakita kang mahigpit na LTO, iyak ka. Then dun patay ng idling control. Ayan, no? Parang sa Honda, Yamaha, may idling control system dito na pwesto. So yun nga, wala siyang control. Ano yan? Kill switch. So dito mo siya papatayin agad. Charging port, syempre dito. Ayan, charging port. Then yung footboard niya, very generous. Sakto-sakto pa ako size 12. At syempre, yung footboard, yung tapakan ni footpeg ni OBR. Ayan, napakaganda rin. Wala siyang reklamo. Yung feedback ng OBR ko is very comfort din siya gamitin. Ayun na. Yun na talaga medyo maingay yung CVT. Siguro dahil sa flyball niya. Medyo mabigat yung flyball. Then side stand, may kill switch sensor stand. Sobrang dali lang dahil magaan yung motor. Yung rebound ng rear shocks, goods na goods. At syempre hindi natin nagamit ng bracket dahil alam ito yung top box. Tapos yung rear tail light sobrang ganda rin. And syempre yung radiator liquid cooled. Tapos ito yung stock pipe na umaayon sa pogi ng motor. Sobrang pogi talaga naman. Lalo yung fairings siya, no? Ganda eh, lalo yung kulay candy red. So available siya sa candy red, gloss white at gray. Saka black. Tama ba? Oh, red, white, black. Sa akin ko may gray din ito eh. Ay, yung black pala yung old version, standard version. Sana magkaroon siya ng matte black para mas pogi. Kung magkakaroon ng ganito, gawin ko project matte black talaga. Sobrang angas talaga. Then, huwag ng FKM dito. Then, onting decals lang. TCS, ABS. Ayan. Saka, out from the factory, guys. Naka dual sport tire tayo na CST. Kaya sobrang kapit. Natatry ko, binabanking ko. Super good siya i-banking talaga. So, yun na naman, guys. 168,000. Goods na goods ba to? Goods na goods talaga. FKM Venture ADB 150 Ultimate Plus. Let's go.